pang ibabalat mo? Dahil hindi mo maipaglampag malaki ang puon mo. Wag mo naman. Tinatawag na nilang puon. Sinasampa nga yun eh, puon nga yun eh. Mga trolls na obob na loyalista. Ano loyalist? Salamat po, salamat. Tangalista. Salamat po. Anong mensahe mo sa mga vlogger ni Marcos na nandito? Kaninong vlogger? Yung sa Imada? Ay, nakakapalang mukha. Tinitingnan ko nga ng masama kanina eh. Kaya naman nila ako susunod. Grabe ka naman. Sila diba? Oo. Babaliktad na raw sila, babaliktad na. Alam mo, sinisigaw ng isa, Duterte, talagang narinig ko kapal ng mukha. Wala akong pakialam sa inyo, mga isimada kayo. Alam mo kung bakit? Wala kayong paninindigan. Gigil na gigil ka talaga. Dahil kung nasaan yung malakas, nandun kayo. Pero itong Duterte, kahit kailan to malakas to. Pero ano ginagawa nyo? Ibig sabihin for the views. Lipat kayo, ha? For the views. For the views, walang ganon. Kaya to ha, walang problema. Gusto ko nga maraming sumusuporta sa Duterte. Ang gusto ko lang, straight kayo. Huwag yung makikita namin, nandun kayo, nandito. Huwag ganon, walang ganyan. Dahil kami, Hayaan mo na. since 2010, Duterte na ako. Kaya yan, lagi kong pinagmamalaki ang mga Duterte dahil napakaganda ang ginawa niya sa bayan. Kahit hindi na sa akin, sa mga kababayan ko. Panoorin nyo, mag-upload ako. Hinahabol ko ang kotse ni Tatay Digong kanina. Umiiyak ako. May mga message ako sinasabi. Sobra nakakaiyak. Alam mo yun, yung ramdam mo sa puso mo, gumaganon ka. Wala akong pakialam kung malaglag ang bag ko, bukas ang bag ko, basta ako tumatakbo. Hinahabol ko ang sasakyan ni Tatay Digong. Pero hindi ko alam kung sa video na yon kasi itinapat ko doon sa salamin eh, kung medyo nakuhanan yung mukha ni Tatay Digong. Yan, panoorin yan. Sige, salamat. Sobra. 5 billion. 5,500 lang po. Control. May ayaw nilang imbestigan. Ano yun? Nakakamote naman. So para po sa inyo, sir, gusto niyo pong paimbestigahan din yun? Dapat. Para pirang laban. Hindi pa pwede yung 125 pinagpipilitan nila responsibilidad sa taong bayan yung 125 million. Eh yung billion ayaw nilang ano. Yung 65, yung 89 billion lang na ano, buti hindi pa nauubos. Temporary order na nga yan, Supreme Court. Kasi mali nga eh. Ano po sabi niyo, nasabi ni The Junior, medyo kinakabur, wala na daw budget para sa calamity fund. I mean, hindi sa malamang yun, totoo yun. Kasi naubos na nila eh. Akala 500 billion na sa flood control. Nakakapanlumo kasi tutusin, mamamatay. Malapit na akong mamatay, pero yung mga susunod na henerasyon, napakahalaga noon. Kung nagmamalasakit ka sa bayan, hindi mo pwedeng pahitulutan na mananahimik ka na lang. Hindi mo pwede yung ganun. Ako nung bata pa ako, aktivista na ako. Okay. Sa katotohanan. Yes. Salamat, sir. Salamat. Magandang umaga po. Thank you, sir. Thank you, thank you. Ikaw pala ito. Ikaw pala ito. Assalamualaikum wa barakatuh. Ako po ay isang Muslim na Maranao, representing the Barm Region, Autonomous Region Muslim Mindanao. Ang Barm ay sakop po yan ng Lanao del Sur, Maguindanao, Tawi-Tawi, Basilan, at ibang parte ng North Cotabato. Pero ang sulo ay humiwalay na po, si Governor Dan. Kami po ay nandito po para po magpakita ng suporta para kay Tatay Digong. Dahil nung panahon pa na hindi pa naging presidente, si Tatay Digong ay napakagulo po ng BARM. BARM, ang ibig sabihin po niyan ay Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Nung kapanahunan pa po ng mga nakaraan administration, mahirap po puntahan ang party ng BARM dahil po nandyan po ang mga terorista. Nandyan po ang tinatawag na mga ISIS, tinatawag na mga iba't ibang grupo na kung saan kinikidnap nila yung mga bumibisita sa party ng BARM para po pagkapirahan nila. Para po takutin ang mga turista na kapag hindi po sila nagbigay ng hinihinging ransom ay puputulan po nila ng ulo. So, nung pumasok po ang Duterte
administration, naging tahimik na po ang Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Para po sa kaalaman ng lahat, kung hindi po dumating si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi na po makakamtan ang tunay na kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Kaya po sa mga hindi po naniniwala o hindi pa rin tapat na sumusuporta sa dating administrasyon, kayo po ay nagkulang ng pagkakaalam sa mga alituntunin ng mga previous administration. Ang pagkakaalam ko po, Duterte lang po ang tunay ng nagbigay ng kapayapaan sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil siya lang po talaga ang nagpakita ng tunay na malasakit sa ating mga bawat Pilipino. So, sa mga nandito po na hindi pa po, especially yung mga BBM vloggers na hindi pa alam kung anong tunay na pagkatao ng isang Mindanaoan. Kami po mga taga Mindanaoan ay tunay po na may malasakit na kahit hindi po namin kauri, Mapaluzon o Solid North kung tawagin. Ngayon po, dumadanas po ngayon ang Solid North ng matinding typhoon, kung saan makikita na po sa mga social media ang kanilang mga bahay na wala na pong pag-asa para tirahan pa yan. Ako po ay mananawagan sa lahat dito sa lugar na to or sa mga kongresista na kung tawagin ay Quadcom. Unang-una po ang Quadcom, mayroon bang credibility kung tawagin? Andyan po ang may isang asawa na congresswoman na ang asawa niya ay dapat maikulong dahil po may kaso na rape. Ngayon po, doon po sa mga ibang kongresista na kasalukuyan na nagyayabang, nakala mo naman kung takutin si Pangulong Duterte ay kayang-kaya nilang apakan. Hindi po yan mabasta-basta dahil sanay po yan. Kaming mga taga Mindanao, hindi po kami matatakot. Kami po ay para sa karapatang pagtao, hindi po kami yung masabi lang na politician. Ako masasabi ko po mula pa ng 2015, isa po akong Duterte diehard supporter. Bakit po? Kay Tatay Digong ko lang po naramdaman ang tunay na pagmamahal, malasakit sa ating bansang Pilipinas. Sana po itong mga kongresista na to, tama na, wag na pong pakinggan si Tambaloslos dahil si Tambaloslos ay napapaligiran na po ng mga makakaliwang grupo. Yun po ay sila po kung tawagin ay ayaw ng kapayapaan sa ating bansa. Gusto nyo ba yun? Yung hindi tayo umunlad habang buhay pagdating ng araw na ang ating bayan ay malugmok na sa kahirapan, malugmok na po sa droga dahil hindi na po nila kinokontrol. Bagkos si PNP Chief Marvel ay parang pro-drug, sumasang-ayon po siya ng ang drug ay hindi po masama. Para po sa akin, sa mga nakikita ko, sa aking dalawang mata, ang drug po ang siyang nakakasira sa mga kabataan, sa mga taong mga matitino, nung kapanahunan pa na hindi talamak ang droga. Paano na po ang ating bayan kung patuloy pa po ang paglugmok ng kahirapan, paglugmok ng droga sa ating bansa? Sana po magkaisa po tayo na itong mga Quadcom, tigilan na po ang pamimersonal sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Dahil sila lang po ang tunay. Dapat po para hindi po kayo manira sa katulad ni Tatay Digong, dapat inayos nyo yung ang inyong kung tawagin ay serbisyo para sa bayan. Nang sa ganon hindi kayo manira ng katulad ng pamilyang Duterte. Dahil dito lang po natin nakita ang tunay na serbisyo bilang official at kung tawagin ay public servant. So sa lahat po na nandito, nagpapasalamat po tayo number 1 dito po sa nagtawag ng suporta kung tawagin ay si Tatay Rani at ang mga lahat ng dumalo dito sa pagtitipon na ito para po magpakita na 100% na suporta kay Tatay Digong. Maraming salamat din po sa barangay captain dito sa lugar na to, dito sa Batasan, Quezon City. Maraming salamat po at lalo na po sa mga kapulisan na nagpakita ng kanilang fair na pag-rate sa ating mga dumalo dito sa pagtitipon na ito na nagpapakita ng suporta para kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Meron pang gusto maglabas mula sa original. Meron pang gusto na sumigaw na OFW, Bahrain. DDS original, kanina pa umiiyak. Sige. Tawagin natin si Ma'am Christina. Yun. Yes. Ayan o. Laman natin. OFW mga kabayan. Umuwi lang yan. Araw po sa lahat, lalo na po sa ating mga BTS vloggers. Kami po ay taos-puso nagpapasalamat at na hindi po tayo nag-iwanan mula po pa nung tayo ay may kinampaign si Tatay Digong. Una-una po sa lahat, pinabati ko po ang lahat ng mga kapwa ko OFWs. Mahal na mahal po namin si Tatay Digong. Alam niyo po, sumuporta kami sa war on drugs ni Tatay Digong. OFW po ako. Kung hindi niyo po alam, isa po akong OFW na natulungan ni Tatay Digong dahil po sa 8 years ko na may kaso po na travel ban na hindi ko kasalanan. As in, may asawa po akong Arabo na nakipag-divorce lang po. Pero po, ayaw po akong pauwi ng ating bansa at ayaw po makipag-iwalay. So, ang tumulong po sa akin, si Tatay Digong. Nalapitan ko po lahat ng ahensya natin dati noon na tinulungan ako ng Philippine Embassy ng Bahrain na tinulungan na makalapit. At nung kami po'y sumulang kay Tatay Digong, wala po isang buwan na tulungan po ako ni Tatay Digong. Yan po yung natin na totoong pagbabago, totoong serbisyo, totoong puso, totoong masa. Ngayon po, bakit po nila iniimbestigahan ang war on drugs natin na sinuportahan po ng mga OFWs? Kami mga OFWs, pinapadala namin ang mga anak namin. Ako po'y nagpapasalamat at hindi po biktima ang mga anak ko. Pero po, paano po yung ibang mga magulang na mga OFWs kung napiktima po ang mga anak nila? Napakasakit po sa atin. Ang dapat pong imbestigahan yung mga drug lords, puser at saka mga dealer. Yan po mga dealer po ang imbestigahan, hindi po si Tatay Digong. Sana naman po, mga taga-Congress, pakinggan nyo po kami. Itigil nyo na po yung war on drugs of hearing na yan kasi mas marami po tayong dapat tutukan na mga kagaya ng nasalanta ng bagyo. Diyan po natin i-focus, huwag nyo na kaming iligaw. Kasi nililigaw nyo na lang kami. Huwag na tayong mag-politics, ano na yan, strategy na gusto ninyo ang lahat ng taong bayan, maligaw lang sa war on drugs, siraan ng mga Duterte. Kagaya po ni Bibi Inday Sara, dapat tulungan natin siya, is 24/7 hanggang ngayon, nagbibigay pa rin ng relief good. Ang dami po natin mga DDS na mga supporters, na mga volunteers, nandoon at kasama nila nagbibigay ng tulong para doon sa mga nasalanta ng bagyo. Yung mga namatay doon sa Bicol, nakita nyo ba kung iyon ba ay mga nakuha na sa hukay? Yung po ang dapat natin tutukan, hindi po itong war on drugs nito. Itong war on drugs nito, ang kailangan natin
tutukan natin ang mga nagugutom. Yun lang po yung hinaing namin at kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At sa lahat po na nandito, Tita Karen, Kuya Oliver, BMR, my best friend. Nasaan si Tropang Bisaya? Sila po yung mga kasama ko, ayan. Kahit na mga, ang mga banateros po, ayan po, magkakasama po yung mga banateros. Walang iwanan yung mga DDS, nandito palang marami ang mga Duterte News. Yan po, mula pa 2016 po yan, mga DDS vloggers, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Walang iwanan. Laban natin lahat to, laban ni Tatay Digong, laban ng Duterte family. Hindi natin sila iiwanan. Mabuhay ang mga Duterte! Mabuhay! Duterte! Duterte! Maraming salamat po. Duterte! Wala na tayo. Oh, good morning sa lahat! Yan! Mga DDS! Ako ay taga Mindanao. Pumunta lang ako dito para titingnan ko si Tatay Digong. Pero parang hindi pa lumabas eh. Kaya bantayan natin talaga kung ano ba ang balita. Hinarap pa siya o hindi. Kasi parang nagtatago na yata sila. Balita ko mayroon daw deliver na Pampers. Nakahina ba, sir? Yun ang narinig ko. Si Tatay Digong, nung nakaupo pa siya, walang mali talaga ang ginagawa niyang war on drug. Talagang tumpak ang dapat imbestigahan yung mga luho ng mga buhaya. Bakit iniimbestigahan kung saan sila nakabili niyan? Tira siguro niyan ng mga negosyo nila na nakatago. So, kaya magbantay tayo talaga. Hindi pwede na hindi natin bantayan si Tatay Digong, baka mawala. Wala na tayong Tatay Digong. Nakakidnapin ng mga buhaya. Baka lalapain, kawawa naman. Okay. Ano, Bim? Sir, wait lang, sir. Sir, wait lang. Hello. Sir, wait. Wait. Dry. Okay. Wait and dry. Oh. 20-20 lahat ng grase, pasok! Presyong divisorya lang ito. Mga kababayan, bakit po tayo nandito? Kasi dapat ipakita natin at iparinig natin sa Congress kung ano ang dapat nilang imbestigahan pag-aksakayan ng pera ng tax ng bayan. Yung ayuda po na nanggaling sa Amerika, hindi po natin alam kung saan nila dinala. Yung Maharlika Investment Fund na ni-railroad nila, minadali nilang ipasa dahil nangangailangan na raw sila ng pang-ayuda yata ng Tambaluslos na yon. Nasaan na ang kita ngayon ng investment na Maharlika? 500 billion. Yan dapat ang atin paimbestigahan. At yung kulang-kulang 2 tonelada ng shabu na nakuha doon sa Batangas, bakit? Alitagtag ba yan? Alitagtag Batangas. Bakit? Wala na po. Walang nakasuhan. Nasaan na yung driver? Walang driver. Tinago! Yan dapat ang maimbestigahan. At mga kababayan, yung kahapon lang po, sariwang-sariwa, yung balita na nahuli itong si Garma. Yes! Mga kababayan, mayroon po tayo rito isang OFW, or may mga OFW po tayo mga kababayan, at marami po sa atin, dumadaan sa immigration pag pumupunta tayo ng ibang bansa. At malalaman mga kababayan kung mayroon ka pong visa or wala.
Sa buwatan! Kahit nga po mga kababayan, wala kang visa yung bansang pupuntahan mo katulad ng Hong Kong or Thailand or Vietnam, hahanapan ka pa rin ng mga reason, dahilan. Bakit hindi ito ginawa ng immigration? Bakit ito nakalusot? May padrino! Ha? Bakit ito nakalusot? Maliwanag mga kababayan, dyan po sa ating immigration, kung wala pong sabwatan na naganap dyan, inutil! Yan po dapat ang ating imbestigahan. Correct! At yung 25 tonelada ng ginto, saan nila dinala ang pinagbilhan? PhilHealth! Ito pa mga kababayan, yung IDCA sites, sinasabi ni Marcos noon, ito daw ay para makatulong sa mga rescue operation pag may mga disaster. Ang dami na pong nangyaring bagyo sa ating bansa, disaster. Wala pa po tayong isang kano na pisot na pumunta ron. Di ba? Ay, pusot! Bakit hindi ninyo imbestigahan yan? Yan ang dapat ninyong imbestigahan. At ang pinaka-famous sa lahat, yung 5,500 flood control project na 1.4 billion araw-araw ang budget. Bakit wala sa inyong kumikibo mga tambaluslos? Sana tulos lang! Ha? Nakikinabang ba kayo? Kami nagtatanong lang dito. Ngayon kung hindi kayo nakikinabang, imbestigahan ninyo ang inyong mga sarili. Dahil, bakit? Sa kabila ng pinunduhan ninyo ng bilyon-bilyon, araw-araw. Simula na. Ha? Oh, yan na. Hindi, isa na lang, Sir PMR. Yung PhilHealth, importante din yun. Yung ninakaw nila Oh. natin. Isa pa yung PhilHealth mga kababayan. Oh, bakit kukunin yung PhilHealth na napakarami po mga ospital, kulang-kulang ng gamit, kulang-kulang ng mga pasilidad. Kukunin ba yung pera ng hindi naman dapat yun sa kanila? Yan ang dapat ninyong imbestigahan. Kung ano-ano ang gusto ninyong imbestigahan. Puro kayo mga katarantaduhan dyan. Hindi nyo ba alam, karamihan sa mga nag-iimbestiga ngayon dyan ng mga tambaluslos, lahat yan, puro sip-sip puto kay Tatay Digong yan noon. Tama, tama. Tingnan nyo sa mga si Abante, ay, pinsan ko yan si Go, si Naturgo. Pinsan kita. Sabi naman ni Senator ko, hoy, di ka papayag, angkil kita. Tanda-tanda mo na, didilat-dilat ka pa, pastor ka pa, wala kang kamural-mural. Correct! Di ba? Yan ang dapat imbestigahan ninyo. Wala kayong moralidad. Mga tambaluslos eh. Manood lang kayo mga kababayan sa mga dati mga video. Lahat ng mga yan, si Ace Barbers, di ba bilib na bilib yan noon? Ang bahala, shout out! Lahat ng mga yan, ng mga nandyan, puro tiklok tuhod yan noon. Yung pala mga kababayan, ito pala ay nagbabalat kayo ng mga buhaya. Hindi na po unyango kasi manipis ang balat ng unyango eh. Yan pala yon mga kababayan. Ha? Budol pala. Budol lang pala ang nangyari sa atin. Yan ang dapat imbestigahan. Hindi kung ano-ano mga inimbestigahan ninyo. War on drugs. Nakita nyo naman ang tahitahimik. Wala nang mga huldapan, wala nang mga karnaping, wala nang mga rape, mga pagpatay ng panahon ni Tatay Digong. Ngayon, kabi-kabila, ang daming nawawala. Manood lang kayo sa Facebook or sa mga YouTube. Ang daming mga nawawala. Bakit? Si Pastor Kibuloy, iisa lang na hinahanap ninyo. Libo-libong pulis ang inyong pinapunta roon. Samantalang itong mga nawawala natin mga kababayan, ordinaryo mga kababayan, hindi ninyo hinahanap. Napakarami nito. O, sino rito sa inyong nag-Facebook? Di ba, ang daming nakikita natin na naka-post, share, pakishare, nawala si ganito, nawala si ganon, bata, matanda, bakla, tumboy, may ngipin, nawala. Di ba mga kababayan? Ito dapat ang pagtuunan ng pansin at pag-aksayahan ng pera ng bayan. Ay yung iba dyan, may nagsasyaron pa nga eh. Kapal na mga mukha ninyo. Nasaan na yung PCGG? Oh. Wala eh. PCGG, una yatang Commission on Good Government. una nang inabulis yun eh. Una nang inabulis yun, yung pagkaano niya. Tinanggal na, di ba? Una na yung kagad, yun ang kagad ng inuna niya kasi nga, yun ang magsisita sa kanila. O, di ba? Si ano yun eh, si pangalan nun?
Si ano? Bilgi ka, di ba? Bilgi ka? O yun, mga kababayan. Okay. O sige, mag-aantay po tayo rito at mag-aabang po tayo sa magaganap at hindi po natin iiwanan si Tatay Digong. Samahan niyo po kami, mga kababayan. Duterte! 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 DVD. DVD.